Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Iginiit ng dalawang leader ng Kamara na si Vice President Sara Duterte ay malinaw na pro-China, taliwas sa kanyang paulit-ulit na pagtanggi. Ito ay ayon kina Paulo Ortega V ng La Union at J. Kanghan ng Zambales, na parehong mula sa mga lalawigang direktang apektado ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, ang mga naging aksyon at pananahimik ni VP Sara sa mga isyu kaugnay ng WPS ay sapat ng ebidensya ng kanyang pagkiling sa China. Mas kapani-paniwalaan nila ang kanyang mga ginawa kaysa sa kanyang mga pahayag. Sinabi ni Ortega na sang-ayon sila kay Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ay pro-Philippines. Samantalang ang mga Duterte, gaya ng nakikita ng publiko, ay pro-China. Binigyang diin din ni Ortega ang paulit-ulit na pagtanggi ni VP Sara na suportahan ang tagumpay ng Pilipinas sa arbitral ruling laban sa China, gayon din ang kanyang pananahimik sa tuwing may ulat ng paglabag ng China sa karagatan ng bansa. Nanindigan ng dalawang mambabatas na sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, higit kailanman ay kailangan daw ng bansa ang mga lider na may tapang at malinaw na paninindigan. Pero, bakit kay VP Sara nila ibinabato ang lahat sila nga itong gustong gawin Amerika ang Pilipinas, at imbakan pa ng armas ng US? Ayon kasi sa ulat ay, isinusulong ng ilang mambabatas ng United States ang muling paggamit sa Subic Bay bilang pasilidad sa produksyon at imbakan ng bala sa pamamagitan ng panukalang US Department of Defense Appropriations Act para sa taong 2026. Pro-Philippines daw pero kitang-kita naman na tuta ng Amerikano. Ayon nga sa komento ni Kini Lau ay, "Let's call it what it is, this plan to build a US ammunition hub in Subic isn't about defending the Philippines. It's about placing someone else's war on our doorstep and pretending it's a partnership. Subic would become a high-value target. If conflict breaks out in Taiwan or the South China Sea, we're not just a neighbor, we're a bullseye. We'd be caught in the crossfire of a US-China confrontation we didn't start. On paper, it's about deterrence. But in reality, it's a risky bet. One that could drag the country into a war with little benefit to ordinary Filipinos. And let's be real, we've seen how promises of mutual benefit often leave us holding the short end of the stick. Subic used to symbolize our decision to reject foreign military control. Now, we're letting it be turned into a munitions factory for a war 1,000 kilometers away. That's not self-defense. That's renting out our land and risking our people for someone else's agenda. If the goal is real national defense, why not invest in our own coastal radar, maritime patrols, and resilient local production? Why hand over a historic port just so a foreign power can use it as a forward base? This isn't strategic foresight, it's strategic sacrifice. And this time, we're the glass they plan to break when war comes. Kapag may dayuhang bansa na nagtatayo ng pabrika ng bala sa lupain natin, hindi para sa sariling depensa kundi para sa gera nila sa Taiwan o South China Sea, yan ay hindi mutual interest. Iyan ay paglilipat ng panganib sa atin. At ang bayad, baka buhay ng Pilipino at kalayaan ng bansa. Hindi ito pagtiyak sa kinabukasan ng Pilipinas. Para lang tayong piyon na isiningit sa larong geopolitikal na hindi naman tayo ang may pakana. Walang kasunduan sa depensa ang dapat magbigay karapatan sa kahit sinong banyaga na tukuyin kung aling bayan natin ang pwedeng gawing target. Ang tunay na pambansang interes ay nasa pagbubuo ng sariling depensa, pagtatanggol sa ating malayang paninindigan sa pandaigdigang larangan, at pag-invest sa seguridad sa karagatan, hindi ang paupahan ang kasaysayan ng Subic para sa gera ng iba, na tinawag lang na partnership. If our leaders confuse aid for allegiance, do you think they even remember who they're supposed to be protecting, or have the applause of foreign allies drowned out the quiet warnings of history? Sa mga nangyayari ngayon, malinaw kung bakit ayaw ng kampo ni BBM at ng mga kaalyado niyang Amerikano na muling magkaroon ng isang Duterte sa Malacanang sa 2028. Ang boses na tumututol sa dayuhang impluensya, lalo na sa mga usaping militar, ay sagabal sa mga planong hindi para sa interes ng sambayanang Pilipino. Ayon naman kay Lance Duterte ay,
Pro-Philippines ang Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Ante Claire. Ha 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 ha. Ako na nakakita ng mga sundalong Amerikano na kakain sa Jollibee ng Mandaluyong. Ano pa itong si Senator Risa Hontiveros na nakikipag-meeting pa sa US Embassy? Ayon yan mismo sa isiniwalat ni alias Rene. Ayon nga kay Joy Cruz ay. Sa video confession ni Michael Maurilio alias Rene, sinabi niyang araw-araw nilang kamiting ang staff ni Senator Risa, NBI, PNP-CIDG Chief Nicolas Torre, US Embassy, at mga dalawang tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika noong kasagsagan ng KOJC siege, August 2024 to September 2024. Ayon naman sa komento ni Adu Paglinawan ay, ano ba naman, kailangan pa bang i-memorize ito? This is proof positive that the Philippine Senate has been infiltrated by a foreign power who is orchestrating the weaponization of the Philippine government against our very citizens. The Fed text is self-explanatory and we are providing the video in the comment section. Tama si Harry Roque, the Senate Ethics Committee must expel Risa Hontiveros from its ranks to recover lost credibility. Samantala, mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang patutsada ng Malacanang na nagsasabing siya ay pro-China. Binigyan diin ni VP Sara na hindi siya pro-China o pro kung kanino man, maliban sa Pilipinas. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ito sila mga lords, no? Hindi mo talaga maintindihan. Basahin natin. Vice President Sara Duterte's criticism of the administration's policy in the West Philippine Sea constituted a betrayal of public trust. Betrayal of public trust na naman. Sabi ng ML party list. Sabi nila Laila de Lima. Sabi ni Jonel na pumatol sa kanyang bodyguard driver. Kumabet. Alam niyo mga lords, pag hindi magsasalita si VP Inday Sara pagdating sa West Philippine Sea, ang dami nilang sinasabi. Wala daw pakialam, walang masasabi sa West Philippine Sea, tahimik siya. Ngayon naman, nagbibigay siya ng opinion pagdating dyan sa West Philippine Sea, betrayal of public trust na naman. Jesus, Diyos ko. Ito yung sinasabing, saan ba tayo lulugar? Klarong-klaro ang sinabi ni VP Inday Sara na nanalo tayo sa arbitral ruling, ipaglaban natin yon. Pero, in a democratic way, wala ka dapat kampihan. Diba, ang naintindihan ko kay VP Inday Sara, kung ang concern mo China, harapin mo ang China. Hindi yung ang concern mo China, nakipag-ano ka sa US. Diyos ko, buti na lang tayo mga lods, no? Kahit mga ordinaryong tao, naiintindihan natin yung sinasabi ni VP Inday. Pero itong mga hinayupak na to, itong sila De Lima, wala eh. Siguro talagang puro kajunilan ang laman ng isip ni De Lima. Ang kapal ng mukha ni Risa. Siya pa ang magsasabi ng ganito. We have reason to believe that this Michael has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy. O diba? Hindi mo na alam. Kasi ikaw ang pasimuno diyan sa pagbayad-bayad ng witness. Tumahimik ka, Risa. Ha? Katulad lang kayo ni Trililing eh. Ang hilig-hilig nyo talaga mamulot ng mga witness, magbayad ng mga witness, at balikuin ang mga statement nila. Diyan ka magaling! Diba? Tapos ngayon, nung nabisto ka na, sinungaling na yung dinala mong witness. Ang tanong dito, sino ang mas sinungaling sa inyong dalawa? Kung sa palagay mong sinungaling pala yung witness na binayaran mo, edi mas number 1 kang sinungaling. O, diba? O,
Yan, may tawag dyan Risa eh. May tawag dyan Risa Ontiveros eh. Alam mo anong tawag dyan? Karma. Hintayin mo pa ang mga karma. Naalala mo ang ginawa mo kay Alice Gowo? Diba? Karma yan. May karma talaga yan. Hentayin mo. Tapos ambisyosa ka pang tatakbo ka as presidente. Huwag mo nang ituloy. Mag-aaksaya ka lang ng pera. Para sa akin, hindi siya qualified. Wow. So, yung accountability, transparency, at saka yung the way she carries herself. Nagmumura, diba? May tantrum sa public. Kaya hindi siya dapat na ganon. Kasi pag presidente ka, nire-represent mo kasi ang Filipino people eh. So, pag makikita ng ibang nasyon na may ganon tayong presidente, Gusto namin. katulad ng tatay niya, diba? At para sa amin, hindi ka rin qualified. Kasi kidnapper ka, child abuser ka, at makakaliwang grupo ka. Mas okay na yun, katanggap-tanggap namin yung magmumura. Okay lang yun. Yung murahin kayo, ikaw naman ang mumurahin, deserve. Gusto namin yun. Diba? Yawa ka. Sino ka para magsabi kung qualified ang tao maging presidente or hindi? Tang-igit mo, convicted ka nga. Kidnapper ka nga. Tapos ikaw pa may gana ngayon na hindi siya qualified. Wow! Alam mo, Franz Castro, hinahamon kita ulit. Tumakbo ka. Takbo ka ulit. Para ma-prove lang natin kung talaga bang naniniwala ang mga tao sa iyo or hindi. Hindi ka nga nakapasok sa Magic 12 ng pagiging senador. Ni sa survey nga. Survey nga, hindi mo na mapanalo. Tapos ang kapal ng mukha mo magsabi-sabi na hindi qualified si VP Inday Sara maging presidente. Engget ka lang. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.